tumayo. Tayo po tayo. Hanap po tayo ng ating partner ngayong araw na ito. Dahil nandito po ang instructions na ipapakita po natin. Ayan, i-share po sa iyong partner ang isang bagay na pinagpapasalamat mo kay Lord. Alam ko marami po tayong pinagpapasalamat. At isang bagay po na patuloy na pinagkakatiwala mo sa Kanya. Sige po, tayo po, let's roam around. Hanap po tayo ng partner na hindi po pa po natin masyadong nakakausap. Dahil ito po ang pagkakataon natin na mapanalangin po sila. Sige po, let's pray. At this time po, let's start praying for one another.
Lord, maraming salamat po na kami po ay dinala mo dito sa iyong simbahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil sa araw-araw, nararanasan namin ang iyong pagmamahal na walang patid. Nararanasan namin ang iyong provisions, Panginoon, na laging sapat, Lord. At madalas ay higit pa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa mga kasama namin, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, we are unworthy, Panginoon, kung iisipin. Hindi kami karapat-dapat, Lord, na mahalin, yakapin, Panginoon. Pero you have looked at us, Panginoon, with so much love. You have showered us with your blessings, Panginoon. Mga pagpapala, Panginoon, na minsan hindi namin naisip na kailangan namin, but you know better than us, Father. Maraming salamat po. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin alam, hindi namin naintindihan ang mga pangyayari, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng wisdom, Panginoon, maintindihan yung mga bagay-bagay na ito, Lord. At bigyan mo rin po kami ng lakas, Panginoon, na sundin ka, Lord. Minsan po, mas malakas yung desires namin, Father. Pero hindi po madalas maganda yon para sa amin, Panginoon. Pero yung desire mo para sa amin, Lord, yun ang maganda. Kaya bigyan mo po kami ng lakas. Bigyan mo po kami ng tapang, Panginoon, na patuloy kang sundin, Lord. Despite of the challenges that we are facing, despite of persecutions, Father. Lord, karapat-dapat at nararapat kang sambahin. Nararapat kang dakilain, Panginoon. Dahil tunay nga na ikaw ay mapagmahal. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga Diyos-Diyosan at kung ano pa man, Panginoon. At ikaw po ang may hawak sa amin, Lord. Hinihiling po namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ngayong araw na ito at sa araw-araw, Lord. At nawa ang iyong mensahe na maririnig namin mamaya galing po kay Pastor Raymond, Panginoon, ay manahan sa aming mga puso at sa aming isip, Panginoon. Gamitin mo po si Pastor Raymond na magsalita ng katotohanan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At tanggapin po namin ito ng maluwag sa aming puso at maisabuhay namin, Panginoon, kung ano ang nais mong ipagawa sa amin, Lord. Kami ay naririto para sa iyo at para sa iyo lamang, Lord. Hindi para sa ibang tao, hindi para makaramdam kami ng maganda, Panginoon. Kami ay, that's all secondary, Father. But we are here, Panginoon, para sa iyo. At nawa, Panginoon, ikaw ang maitaas. Ikaw ang madakila, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Madami nang nagbago sa loob ng 10 taon. Pero sa loob ng basketball court, the mission has always remained exactly the same. Making disciple makers of Christ. Daddy, ang tagal na pala ng liga natin, no? Magka-10 years na. Paano nga ba nagsimula yun? Alam mo anak, maganda yung natanong mo yan kasi nagsimula kami noong 2016. Nakita namin yung pangangailangan ng mga kabataan noon sa community. Paano ba namin sila mailalapit kay Lord? So ginamit namin yung basketball kasi ang hilig nilang maglaro ng basketball. Simula kami sa schools. Katapos,
nakita namin na kailangan nila ng direksyon, kailangan nila ng mentorship, kailangan nila ng gabay upang makilala nila si Christ. Kaya nga, hindi kami nagsimula ng liga for any other reasons. Hindi para magpasaya lang o para lang magubos kami ng oras. We wanted them to be hooked. Kasi ang call ni Lord for us is to fish for men. Kaya nga, yung court, yan yung aming naging pulpit to share si Jesus. Iniisip ng iba, basta sports ministry, kailangan lang may prayer sa umpisa, tapos laro na. Dito sa Impact Church, napaka-importante sa amin ng character. Kaya, two things ang i-impart kagad namin sa kanila. Discipline and respect. Kasi, kapag naglalaro ng mga players, paano kapag mainit na ang laban? Paano ba sila magre-respond? Kaya hindi naman, kapag hindi maganda yung tawag ng referee, paano sila magre-respond during the game? Itong mga bagay na to, this is where we come and minister because this is discipleship. This is where we teach players how to become followers of Christ. Ako po si John Michael Reyes from Erod and coach po ako sa ISBL. At nagpapasalamat po ako sa ISBL kasi yung sports na gusto ko ay nakagagawa ko. And nagpapasalamat po ako sa coach ko na si Coach Alan na in-approach niya po kami na papunta dito sa ISBL. Mas lalo pong napalapit ako kay God and ito po yung way na nakapag-aral po ulit ako ng kolehiyo. Kasi nung kinukuha po kami ni Coach Alan, isa rin po akong tambay. And kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. And napunta ko na rin po yung mama ko na nasa bahay dati. And ngayon po napunta ko na po siya sa church. And part na rin po siya ng malasakit. Kaya nagpapasalamat po ako sa ISBL na mas lalo pong lumalalim po yung connection ko kay God. And marami pa ako nakikilalang tao sa sports na ito. Sir Gideon nga pala, mas kilalang Coach Gid sa ISBL. Ako ang head coach ng San Juan Heralds. Natutunan ko bilang coach sa ISBL ay ang basketball hindi puro competitiveness lang. Hindi competition lang, kundi yung aim na magkaroon ng mas maraming kaibigan at ma-enjoy yung laro. Yung panalo parang pangalawa na lang. Mahalaga mag-enjoy at magkaroon ng kaibigan. Sa mga change lives ng mga batang nakita ko na nahawakan ko sa ISBL ay yung awareness nila sa salitang mga bibitawan nila during the game at even sa labas ng game. At higit sa lahat, yung umpisa, puro pagalingan lang. Pero habang patuloy yung liga, nagbabago yung mga bata, mas marami silang nakikilangang kalaro at mas na-enjoy na nila yung game at nalalaro nila ito sa mas malinis at mas maayos na paraan. Ang mga trophies kasi natatabunan yan ng alikabok. Mga jerseys, naluluma. Pero yung spiritual transformation that we have witnessed over the last 10 years, it counts for eternity. Yung makita namin yung mga players namin becoming godly young men and active volunteers and church leaders, yan ang tunay na championship. Ten years ay umpisa pa lamang where we have laid the foundation.
God is moving in the basketball courts. And we are ready for the next 10 years of Impact Basketball League. Sabi nga ng Bible, the harvest is plentiful, but the workers are few. But for us, the harvest is plentiful and the courts are ready. O, di ba? So ano man ang challenges na harapin namin as coaches, players, yan ang panghahawakan namin. Be strong and courageous. Stronger and more 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 courageous. Stronger and courageous. Strong and more courageous. Stronger and more courageous. And good morning, Impact Church! Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. And let us take this time na kamustahin ang ating mga katabi. Or maybe we can give our friends a hug. And as we come before the Lord today, I know some of us po are worrying and waiting for God to answer our prayers. And waiting can be difficult. Di ba po? Do you agree with me? Ayan. And kasi as humans, we always want answers right away. And gusto na natin malaman kung anong sunod na mangyayari sa buhay natin o kung sasagutin ba ng Panginoon yung mga panalangin natin the way that we hoped for. But even in the seasons of waiting and uncertainties, Impact Church, God remains faithful. And the thing about our Lord is He doesn't expect us to figure everything out right away before coming to Him. And today, I invite everyone to bring our fears, worries, and questions into His presence. And as we worship, let us fix our eyes not on our circumstances, but on who our God is. Our faithful, loving, and constant God. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change.
thank you because we know that we don't have to be afraid because you are our constant God. And we thank you, Lord, because even when all things fail us, alam namin that there is always one thing that will remain faithful, and that is you, Lord. And as we continue to worship you, Lord, we want to continue to thank you for who you are and what you have done for us, Lord. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. It's a vagabond, and I try with all my might, but I just go in the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of breath, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Say, pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa. So, I cannot deny what I see, with no choice but to believe. My doubts are gone, that ash in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you just could give it moving. Oh, you're welcome here. And down on the streets of gold, I sing about you, sing my soul. I sing what sun has found its way back home. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, oh, I thank God. Whoa. Let's see. Heaven gave another one. I am free, I am free, I am free. Heaven gave another one. I am free, I am free. Heaven gave another one. I am free. Feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed
seasons of waiting, Father, we continue to put our faith in you, our trust in you, for you are our faithful God. Our Father whose love never runs out, and our Father whose love never fails. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Let us see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord. Lord, your grace is enough for me. And Father, we worship you till all our fears are gone. We worship you, Father, because we are your children. And we worship you, for we are no longer slaves because of what you have done for us. And Father, we lift up our hands in praise as we sing of how good you are, of how perfect your love is, and to declare that we no longer have to be afraid because we are a child of God. You unravel me with a
song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, oh, see so I could walk right through it.
Panginoon, dahil sa'yo, malaya kami. We are safe, Lord, and we have the freedom and privilege to praise you, to glorify you, and to shout to the whole world of how amazing your love is, of how constant you are, and to declare that you are stronger and bigger than any trials that we may face. At salamat, Panginoon, kasi alam namin na kahit talikuran na kami ng buong mundo, andiyan ka. Your love will never fail us, nor will it run out. And that is enough for us, Lord. Because you are all that we need, Lord. And Father, we lift up all of our worries to you, because you are always in control, Father. We love you, Lord, and may our lives be a living testimony of your goodness. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po. Good morning, Impact Church. Yan. Blessed morning po sa ating lahat. Binabati po muna natin yung ating mga first-timer dito po sa ating church. Welcome po natin si JB Jamco Margalio. Yan. Welcome sa Impact Church. Ito, Austin lang yung nakalagay. Austin. Yan. Welcome sa Impact Church. At si Vash Ren Allen Lopez. Yan. Welcome po sa Impact Church. Yan. Sana hindi lang to yung first time na makasama namin kayo. Ayan. So, dako po tayo sa ating mga announcements this week. And today, may nagsiselebrate ng kanilang birthday. Unahin natin si Kuya Gilier Aison. Ayan. Happy birthday sa'yo, Kuya. At sa June 1 naman, si Renz Nofes, si Nicole Morzo, and si Michael Flor-Delis. Yan. Happy birthday po. Pa-take out na lang ng Shanghai. Sa June 2 naman po, si Ate Roveline Francisco and si Ate Christy Gutierrez. Sa June 3 naman, si Pauline Makasinag. At sa June 4, si Miggy Serono. Happy birthday po sa inyo. Yan. Siyempre, may nag-celebrate din po ng kanilang wedding anniversary. Yan. Sa June 3, mag-celebrate po ng kanilang wedding anniversary si Kuya Erwin and Ate Charmaine Bangkil. Yan. Dako naman po tayo sa ating ministry reports. Okay, number 1 po dyan, yung ating Malasakit Batch 4 ng Erod Center. Yan. Ginanap po yung kahapon dito po sa Impact Church sa 308. And yung ating Young Adults Lounge. Ayan po. Sa mga youth na professionals na po. For our upcoming events, this coming June 3 to 5, samahan niyo po ang Impact Church na Makibrigada Eskwela sa Juan Sumulong High School. Tama po? Ayan. Okay. Sa mga gusto pong magpalista, magvo-volunteer, makilinis, makiwalis, ayan. Sabi lang po kayo. Para naman po sa ating deadline of digitalization of membership form hanggang June 14, 2026 na lang. And you may ask some of our staff kung paano po makakapag-register para sa mga members na po na hindi pa nakakapag-fill out ng kanilang membership form. Okay po. And number 3, ayan na ang pinaka-inaabangan natin taon-taon. Ang ating Impact Church Family Camp. Yan. Sa July 3 to 5 po,
ang mga taga Kogyo at ang ating mga malasakit ministry members. Yan po. Block your dates na. And sa July 10 to 12 naman, ang Cubao Church. Dito po tayo sa July 10 to 12. Okay po? Yan. So, pakiblock na ng mga dates. Mag-file na ng leave. Sa mga teachers, mag-wellness leave na kayo. Yan. Next po. Yan. So, dahil mag-celebrate din tayo ng ating 10th year anniversary, countdown po natin ang 10th year giving pledge. Meron na lamang po tayong 8 weeks na natitira. So, yun po yung sobre na merong 1 to 10. Okay po? Sa mga nagsimula ng maaga, yung iba tapos na. Yung iba, meron pa kayong 8 weeks para makumpleto ito. And the last one is our Impact Church Prayer Ministry. Sa mga may prayer request po, you can just scan the QR code and then i-fill out po ang ating online form sa inyong mga prayer request and ang ating pastoral staff at saka yung ating mga kasamahan na ang bahalang mag-pray para sa inyong mga prayer requests. Ayan po. Ayan. So dako naman po tayo sa pagbibigay. Init. Ayan. So, maibasa po tayo sa book ng 2 Corinthians chapter 9, 6 to 7. Sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tayo po yung manalangin bago po natin ibigay ang ating maika po. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon ngayong linggo na kami makapagpuri sa iyo, Lord God. We also pray for our tithes and offering. Nawa maging mabangong samyo ito sa iyong, sa pangalan mo, Panginoon. And Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin na magbibigay. Gayon din po ang hindi pa kayang, Lord. Dalangin namin ang katagumpayan ng aming dalawang service for today. In Jesus' name we pray. Amen. Church, let's stand up and give our tithes and offering. Sa ating kasalanan, upang tayo'y ligtas sa ating kasalanan, pagkat siya ang ating Diyos, mahal tayong Diyos, tayo ay kanyang Diyos, pagkat siya ang ating Diyos, mahal tayong Diyos, kaya dapat purihin natin siya. Purihin natin siya mula hanggang Ama. Tayo ay kanyang Ayan, tayo naman po, may I request everyone na tayo po'y tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa mga may Bible po at sa mga electronic Bible, makibukas po tayo sa Book of Joshua, chapter 20, verse 1 to 9. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Lord kay Joshua, sabihin mo sa mga Israelites na pumili sila ng mga refuge cities ayon sa sinabi ko kay Moses. Ito ang mga lugar na magiging pansamantalang refuge o proteksyon ng isang tao na nakapatay ng di sinasadya para makaligtas siya sa paghiganti ng kamag-anak ng napatay. Pwedeng tumakbo sa isa sa mga cities na ito ang nakapatay. Pagdating doon, tatayo siya sa entrance ng city at i-explain sa harap ng mga elders ang nangyari. Tapos, papapasukin siya sa city at bibigyan ng lugar na matitirhan doon. Pag sinundan siya doon ng kamag-anak na gustong maghiganti sa kanya, di siya susuko at di siya isusuko ng mga taga roon dahil di naman niya sinasadyang patayin ang kapwa niya. At di niya ito ginawa dahil galit siya sa taong yun. Mag-i-stay siya doon
hanggang sa magkaroon ng public trial at hanggang di namamatay ang high priest. Pagkatapos nito, pwede na siyang umuwi sa bayan niya kung saan siya nakapatay. Kaya pinili nila ang Kadesh sa Galilee na nasa mabundok na bayan ng Naphtali, ang Shechem sa mabundok na bayan ng Ephraim at Kiryat Arba o Hebron sa mabundok na bayan ng Juda. Sa kabila ng Jordan, sa east ng Jericho, pinili nila ang Bezer na nasakop ng tribe ng Reuben. Pinili rin nila ang Ramoth sa Gilead na sakop ng tribe ng Gad at ang Golan sa Bashan na sakop ng tribe ng Manase. Ito ang mga refuge cities na pinili para sa lahat ng nakapatay ng di sinasadya. Israelite man o foreigner na naninirahan kasama nila. Pwede silang magtago sa mga cities na ito para di sila mapatay ng maghihiganting kamag-anak hanggang sa magkaroon ng public trial. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pwede na po tayong magsiupo. Morning. Morning po. Parang hindi po kayo masaya ngayong araw na to. Good morning po. Good morning. Ayun. Kala ko kulang yung kape. Gandang araw po sa lahat. Kamusta po kayo? At least hindi niyo po kami matuturo na hindi kami nangamusta. Kinamusta ko po kayo, ha? Wala lang po sa Viber. Morning. Let's pray. Father, we come to you this morning, praising you, honoring you for who you are. Lord, we thank you because you are good, you are merciful, you are loving, you are kind. You are our friend, our brother, our Father, who is always good and will remain good. Lord, we offer you our praises, yung papuri, parangal, pagsamba na karapat-dapat mong tanggapin, Panginoon, ay maingat naming inaangat sa banal mong trono sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat, kami po ay naging makasalanan, pero maraming salamat dahil sa Panginoong Jesus kami po ay nagkaroon ng karapatan upang tawagin kang kaibigan, tawagin kang kapatid, tawagin kang ama. Kaya nga po, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat na purihin, sambahin sa araw na ito. Panginoon, we thank you for moving freely in the church. Holy Spirit, we thank you for guiding us through every step of the way. And today, Lord, we ask that you let the Holy Spirit move in us, through us, Lord God, for we know that it is just through Him that we would understand your word. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, saka lang po namin maiintindihan ang iyong salita. Panginoon, tulungan mo po kaming maintindihan ito at isagawa, isapamuhay ang mga salita na maririnig namin ngayong araw na ito. Pinupuri ka namin, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please pray for the pastoral staff and our MCCs, the campus workers, the coaches of the basketball. Kasi po, we are in the season that we are planning, organizing again for the next year. Paano din natin ma-reach yung ating goal na 7 churches by our 10th year. No? Ang bilang po natin, sa starting July 26, we will be 10. Pero 10 years pa rin po yun. So pwede pa rin natin makuha yung ma-reach pa rin yung goal natin up to our 11th year. Tama po ba? Willing po kayong tumulong sa atin? Parang ayaw nyo ah. Thank you din po sa patuloy na pagbibigay sa Panginoon. Even to our pledges, we are grateful that you are giving and we continue to challenge everyone, yung mga wala pa pong
Nakatingin po ako kay, wala pang mga pledges. Please do so. You have 8 weeks to give for the Lord para po dito. Ang sinasabi po namin, parang hulugan yung bigay kay Lord para mas malaki. Tama? Kasi pagkaisa baka maliit lang yung mabigay nyo eh. Pero pag hulugan, mas marami, di ba? Nakikita po namin yon at kami po yung nagpapasalamat. We have received pledges more than 400,000 pesos. No? We don't know if we will be able to reach 500,000. But we pray that we will reach 500,000. Tama po? Ito pong lahat ng magagather natin for these pledges would be taken to our general fund to fund our ministries in the next year or so. Okay? So, we came to the Ardinas kahapon and we're grateful that they're good, they're okay. Si Tatay Jun po talaga ay nagkaroon ng stroke. We are thankful to the Lord because He did not damage yung speech niya, yung hawak niya. In fact, yung grip niya, nung kinamayan niya ako, sabi ko, para namang, ito po ba yung nagka-problema, yung may numbness? And talaga po maayos, and we are thankful to the Lord, and nagre-recover po si Tatay Jun, and we pray. We prayed na makasama po natin sila during the family camp. Si Ate Ann would also undergo operation, and we would pray for her later para po sa kanyang sakit, no? And we're thankful because the Lord has been doing great things and miracles sa buhay nila. Amen? Okay. So July 26 is a date to remember, everyone. What's July 26? Anniversary po natin. We don't have our service here. We will have our service kasama ang mga taga-Kogyo sa Quezon City Sports at 4 p.m. in the afternoon. No? So, keep that on your calendars. May tickets po kami ipamimigay. Si Kuya Buddy po ang in charge doon, pero we will tell you more as it comes by. Okay po ba? Okay. So we also have one more prayer request for everyone. Sana po mabenta na natin yung ating unit sa condo. And there's someone who tumingin, and we hope that magkaroon ng agreement na mabili niya yung unit. No? So, yun po. And of course, an important announcement to be given today for our family camp. Hinabol po ni EJ yung poster ng family camp kaso wala po yung venue. So, alam niyo naman kung saan yung venue, tama? Sierra Madre Suites pa rin tayo. Ang tinatanong nyo sa amin ngayon at tinatanong sa akin ng mga MCCs nung 3 linggo nang nakakaraan, magkano ang babayaran? Tama, di ba? Sabi ko na eh. Ano lang naman, pumura lang naman. Ayaw po sabihin, no? Bago ko po sabihin kung magkano, magpapasalamat po muna tayo kay Lord kasi meron po tayong bagong sound system na ginagamit na po natin ngayon. The Lord gave it to us through a donor. The cost of the first time natin itong magkaroon ng ganito kalaki, kamahal na sound system, 120,000. So, we're grateful to the Lord na it was installed kahapon po. So hopefully, magkaroon din po tayo ng changes sa sound at we're praying for new set of speakers. Ang suggestion po ng sound engineer kahapon, meron dapat nakahang na speakers. No? So, let's pray about it. Kung paano po, hindi nga tayo nag-pray, binigyan tayo eh. Pag nag-pray pa tayo, mas lalo tayong bibigyan. Tama? Okay. Balik na ako sa camp. Kasi gusto niyo malaman magkano yung camp, di ba? Magkano ba last year? Kuya Buddy,
fake news ka. Last year po, di ba parang 1,000 tayo per person. This year, it's around 750 per person. Okay? So binaba ko na po kahit na may inflation. So our senior citizens and the kids will just be 500 pesos. Tama ba ako, Pastor Zero? Okay? Ngayon, pag malasakit member po kayo, batch 4. Ibig sabihin, batch 1, 2, 3, doon na kayo sa rate. No? Sa rate na regular. Yung batch 4 lang yung bago yung rate. 300 lang po yung rate nila. Okay? Ate Seni, makapalakpak, parang batch 4 member eh. Yung iba, malungkot na kasi mahal na. Anyway, ganito po yung gagawin namin kasi alam na alam po namin ngayon ano na ang mga naglalaro sa isipan nyo. Paano pag 5 kami? Paano pag 6 kami? Pastor, wala bang discount? Sabi ko na eh. Tama po ba ako? Yun ang iniisip nyo. Ngayon, ang gagawin po namin, mag-i-enlist po tayo. Nasa si Lovely. Nandyan ba yung, ayun, na kay JM pala. Meron pong mga yellow paper na ipapasa sa ating usher, si JM at saka si Marian. Kuha po kayo ng paper, sulat nyo po yung pangalan nyo at pangalan ng pamilya nyo na gusto isama sa family camp. Okay? And then, i-review po namin ni Pastor Zero yung bagay na yan. Sasabihin po namin sa inyo, ay pwede, ay hindi pwede. Kasi nga, ang punto po natin ngayon, dahil masyado tayo madami, is those people who are going to church on a regular basis. Sila po muna yung ating i-accommodate for the family camp. And then, yung rates, doon na rin namin sasabihin sa inyo, okay, i-discount namin to. Kasi baka naman may discount pa, di ba? Parang divisoria lang tayo. Tama po ba? So, okay po tayo doon? So, get a paper from Marian and from JM. Tapos, yon. Okay, Docs? Okay na po ba yon? I think that's okay. Alam ko, kahit na good news sa amin yun, mga pastor, sa inyo parang hindi good news eh. Pero I know that the Lord will provide and we know that meron pa rin tayong masayang family camp in the future. Anyway, libre pa rin po yung inyong transportation papunta doon sa Nueva Ecija. So, if you're alone, young person ka, tapos ikaw lang mag-isa, just get a sheet of paper dun sa yellow pad, lagay mo lang yung pangalan mo so we would know and we would help you in whatever. So that's the family camp. July 10 to 12 po tayo. For those malasakit batch 4, you'll be in the July 3 and 5. No? Actually, alam ko you'll be invited personally by your MCC. Tama po ba ako? Okay. Today, we'll talk about refuge. We will talk about the refuge, no? Sabi po sa dictionary, refuge means a place of safety, protection, shelter from danger, trouble, and distress. Isa po sa mga paborito kong movies, kailangan nyo pong panoorin ng isang buong araw para malaman nyo yung buong kwento. At yung kwento po, may extended version pa, no? When I was in Australia several years ago, isa po sa mga binili po sa akin ng pinsan ko doon yung DVDs. Mga bata hindi alam kung anong DVDs. Yung DVD copy ng Lord of the Rings, tatlong chapters yon. Tapos extended version. Yung movie version po, 3 hours. Yung extended version, 4 hours. So, up 4 times 3,
12 hours mo palang papanoorin yung buong movie. No? Isa dun sa, it's a very good movie. Kung meron kayong panahon at kung meron pa kayong, nasan ba siya? Nasa Prime Video siya, dun siya pinapalabas ngayon. No? Two Towers is where the Helm's Deep is. Si Helm's Deep po ay isang fortress ng mga tao during that time in this story. No? Ang storya po kasi may orcs, may mga evil people who are trying to cover and eliminate the human beings sa mundo, no? And these orcs would attack the humans. And for the humans, ang fortress nila is Helm's Deep. Sa Helm's Deep ay anong tawag nito? Meron siyang dun yung it cannot be beaten. Ito yung fortress na alam niyo yung parang pagka pumunta sila doon, siguradong panalo sila. Kasi ang protection nila mountain. No? Mountain, and it would tawag nito, it would reach yung pag nilabanan sila, kahit atakihin sila ng kung anong mga arrows and everything, panalo sila sigurado. No? And the king, at the time, natalo siya, punta sila doon sa Helm's Deep as the orcs will come. And akala nila, mananalo sila. And nung nanalo sila, dahil sa isang bagay. Mamaya ko sasabihin ko ano. Pero, niyo po yun, kalagitnaan ng war, yung mga orcs, yung mga masasamang tao, tried to put a bomb. Isang bomba na malaking-malaki, sinindihan nila yung fortress na napakakapal, parang mas makapal pa sa tawag nito, sa Intramuros Wall. Sumabog, napasok sila hanggang dun sa loob ng King's Court. And in that point, they were trapped. Kasi, sabi ko nga mountain na eh. So, akala nila yung bundok na magiging fortress nila, yun pala yung magiging trap nila. Sometimes, in our life, we always have that, di ba? Parang situations that are, ano yun? Talo ka na, parang yung mundo, tinatalo ka palalo. Feel niyo po yun? Parang mas lalo kang natrap dahil sa mga maling desisyon na ginawa niyo. So yung king during that time, mali talaga yung desisyon niya. To go there. Hindi niya hinanap yung mga warriors niya. Yung mga warriors during that time, mga bata na hindi marunong. So they were overpowered by problems. And sometimes we put our trust on something that we thought can help us. We go to a place where we thought we can be protected, pero at the end, hindi pala. Diba? Nung inisip ko, bakit nilagay ni Pastor Jero sa sermon series natin tong Cities of Refuge, tinanong ko siya kahapon, sabi niya, maganda naman eh. Sabi ko, sige, pwede na.
Pero next time, basahin mo Kasi, yung habang hinahanap ko siya, sabi ko, Lord, what do you really want to tell to your people today? So, isa lang po yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Ang totoong kanlungan natin sa mundong ito, our true refuge is God Himself. Amen? No one else but God Himself. So, in the cities of refuge, pinagawa ko po ito kay Copilot. This is the map of the cities of refuge during the time of Joshua. Dito po, makikita po natin na may mga kanlungan yung mga taong nagkamali o aksidenteng nagkamali sa kanilang buhay. Okay? And the Lord commanded this to happen. Designed this, commanded, provided for it. Okay? As we have read dun sa binasa po ni Gideon kanina, inutos po ito ng Diyos kay Moses at kay Joshua eventually. Okay? You will see this in Deuteronomy chapter 19 as well. So, there are three things that I want us to think through and learn from this passage. Una, God designed the cities of refuge. It is God Himself who designed the cities. In Deuteronomy 1 to 13, God commanded Moses to do this. When the Lord your God has destroyed the nation whose land He is giving to you, and when you have driven them out, settled in their town and houses, set aside for yourself 3 cities in the land that the Lord is giving you to possess. Determine the distances, divide it into 3 parts. Divide into 3 parts the land the Lord is giving you as an inheritance, so that the person who kills someone would flee to this refuge. Aksidente. Hindi po ito yung kasalanan na papatayin ko talaga siya, tapos pwede akong pumunta doon. Ito yung, ang description nga is parang kumuha ka ng, anong tawag doon? Sibak. Tapos yung axe head na naputol, tumama sa isang tao, namatay yung tao na yon, pwede kang hindi mamatay din. Kasi an eye for an eye, a tooth for a tooth during that time, di ba? Kung buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. So during that time, merong cities of refuge for those people who have sinned. Okay? So God designed these cities. He designed it. He commanded it for it to be created. He made sure that these cities would be a refuge for these people. Isang kanlungan. Hindi niya kinakanlong yung may kasalanan. Mga kapatid, I want you to think about that. No? Hindi po yun. Ito po yung mga aksidente na mga pangyayari sa kanilang buhay. God created these cities, designed these cities. Sinabi niya, ito yung gagawin mo. Pag merong tao na nag-aksidente, napatay niya yung kapwa niya, may isang kamag-anak yung napatay na pwedeng gumanti sa kanya, pero kailangan niya munang tumakbo dito sa lugar na to, sa cities of refuge, para po siya ay, tawag nito, siya ay litisin. Pwede siyang lumapit sa mga elders, and then, if the elder said, okay, pwede kang bibigyan ka ng pwesto dito sa city na to, pwede ka dito munang matulog, dito ka muna tumira, at pagtira mo dito, hindi ka aanuhin man ng kahit sino, until such time na mamatay yung high priest who's serving during that time, until mamatay yon, yours to stay in that city. Pagkatapos na mamatay yung
high priest, that's the time that pwede na siyang bumalik sa land niya. Nakita niyo po yung grace ng Lord in this situation? You see His grace, His mercy? Amen po ba? Diba? That He Himself, kahit na guilty yung tao, made a way so that that person would be under His wings, under His shelter, under His protection. Hindi protection ng tao, but protection ng Diyos. It's like God who designed also our salvation. God designed the salvation of the guilty through Jesus Christ. Tama po ba? We're all guilty. Amen? We're guilty of sin. Sino pong hindi nagkasala dito? Taas kamay. Kala ko itataas ng kamay ni Kuya Rolly eh. Lahat tayo nagkasala eh. Tama po ba? Pero, katulad ng pag-design ng Panginoon sa City of Refuge, He also designed our salvation through the Lord Jesus Christ. That in anyone who believes in the Lord Jesus Christ, he will be saved. In fact, he and his family, his household, according to Acts 16:31. Alam niyo po, we are guilty of sin. Since our sins put Jesus on the cross, sabi ni Warsby, we are also guilty of His death. Tayo po ang isa sa mga pumatay kay Kristo. Aray. Nagsinungaling lang naman ako, wala naman akong pinatay na tao eh. A sin is a sin. Hindi po salt is a salt yun ha. Makakala nyo, medyo mabagal kayo dun ha. Di ba? Ang kasalanan, kasalanan. Walang maliit, walang malaki, walang gray. Lahat yun puti or itim. Kasalanan, kasalanan. Ang sinabi po ng Biblia, we are all guilty and we have placed Jesus on the cross. Intentional man o unintentional, we did sin and put Jesus on the cross. But God also designed salvation for all of us through the Lord Jesus Christ. That through His death, dahil po sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, may kaligtasan po. Tama po ba? And that's the truth that should remain in our hearts today. We're guilty, yet the Lord provided a place for us to be our refuge. Makakahanap po tayo ng kanlungan sa Panginoong Jesus. Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, sa gitna ng mga bagay na resulta ng ating kasalanan, patuloy pa rin po tayong makakakuha ng kapayapaan, ng kanlungan sa piling ng Panginoong Jesus. Tama po ba? Pangalawang bagay po tungkol sa Diyos, tungkol sa cities of refuge. God covered the whole nation. The whole nation of Israel was covered by God. Every corner. Maliit lang po sila eh. Hindi naman po ganun kalaki ang Israel eh. So when you look at it,
Ang daming pwesto na pwede nilang puntahan. Kahit saan. Una nga, sabi sa Bible, 3 lang eh. Pero ang promise ni God, okay, dahil naging obedient kayo, gawin nyo ng 6 yan. 6 na pwesto. Para puntahan at puntahan nyo. Alam nyo, wala pang mga polis nung araw eh. Walang judges. Judicial system ang gusto kong sabihin eh. Walang attorney. It's just the elders who govern the land. Wala silang king. Their king is Yahweh. So, si Yahweh created these cities so that there would be order, there would be a system, a judicial system, a system of justice sa buhay nila. And He made sure na dun sa sistema na yon, lahat pantay-pantay. Pwede. In fact, alam niyo po ba what is good about the cities of refuge? Pati sa foreigners, pwedeng pumunta doon. So, ang Pilipino, kung nakapatay siya nung araw, may Pilipino na kaya noon, pwede siyang pumunta dito. And he would feel that justice as well. The Lord covered the whole nation. As to His plan as well, the Lord covered the whole world with the cleansing blood of the Lord Jesus Christ. Refuge, this is something na ginagamit ng Diyos to describe Himself. Sabi sa Psalms 46:1, our God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. In Psalms 19:2, it also says, I will say to the Lord, He is my refuge, He is my fortress. Ang Diyos po, we call Him our fortress, our Lord. Matibay na kanlungan. See, the cities of refuge is a representation that points to Christ, our ultimate refuge. When God planned for our salvation, plinano niya na lahat ng tao, lahat ng maniniwala sa Kanya, lahat ng pupunta at tatawag sa Diyos at hihingi ng tulong, i-recognize na Siya ang Diyos. Lahat yon. Lahat sila. Papakinggan ng Diyos, lilingapin ng Diyos, kakanlungin ng Diyos. Lahat po tayo may pagkakataon. Hindi lang po mga Israelita, kundi lahat ng tao. Simula pa nung una hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, hindi hanggang magpakailanman. Actually, hindi eh. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, meron kang pagkakataon. Pero pag dumating na siya, He will just call for those ones na tumawag sa Kanya, pumunta sa Kanya, at sinabing, ikaw ang aking kanlungan. Dinisenyo po ng Diyos na ang mga bagay na to in such a way that meron tayong safety sa Kanya. May safe place tayo sa Kanya. And it's through the blood of the Lord Jesus Christ. Tayo na yung nagkasala, safe pa tayo sa Panginoon kasi tumawag tayo sa Kanya. Saan ka pa?
Amen? So, pangatlong bagay po na gusto kong sabihin, ang Diyos po mismo, ang pundasyon ng city na to, God Himself is the foundation of this city. Just as God Himself is the foundation of our salvation. Dahil inutos ito ng Diyos, siya rin mismo ang pundasyon nito, kilala natin ang Diyos na siya ang matibay na muog. He's the firm foundation. Sabi ni Pastor Zero sa akin nung one time nag-uusap kami, huwag mo nang gamitin yung salitang muog. Matandang tao ka. Baka hindi maintindihan ng mga bata. Oy, kunwari pa yung mga kasama kong matandang tao, hindi nila alam kung ano yung muog. Diba? Pero, alam niyo po yung muog? It's the foundation. It's actually, in the term of the millennials and the Gen Zs now, it's safe place. Okay? It's a safe place. Okay? Jesus, actually, God Himself is the safe space that we have. A safe place is an environment, a physical or relational, where people feel secured, respected, free from harm and judgment. When we go to God, pag tayo po lumapit sa Diyos, we are in a safe space. Why? Because God Himself is the foundation of that space. Napaka-importante po nung sinasabi ko Ang sinasabi ko po, ang Diyos mismo ang dahilan kung bakit may safe space. And when we say that He is the foundation of that, He is it. Bakit sa importante? Pag kilala mo ang Diyos, alam mo kung sino siya, alam mo na kaya mo siyang pagkatiwalaan, alam mo na siya ay pag-ibig, alam mo na siya ay mapagpatawad, you are in a safe space. Amen? He will not judge you. He will just let you feel love. He will let you feel, alam mo yun, kahit na magkasala ka, He will extend His forgiveness to you. Amen? And He will let you feel. Kailangan mo maramdaman yung consequences ng kasalanan na yon. Sa kalagitnaan ng consequences na yon, ano pang mararamdaman nyo? Pag-ibig ng Diyos. Nagets niyo po ako? And that's the safe space that we have in the Lord. Yun po yung matibay na muog na sinasabi ko. And the very foundation of that space is God Himself. Because He extended it to everyone who believes. Sa lahat ng naniwala sa Kanya, they feel this safe space. It reflects God's heart. Pinapakita niya yung puso ng Diyos na mahal ka. Pinapakita niya na ikaw ay kayang patawarin, ikaw ay mag-i-enjoy sa compassion ng Diyos, not being judgmental. Diba? Pero, I want you to also think this way. Baka masyadong, pwede nang magkasala. Kasi nasa safe space naman ako . Diba? Huwag naman ganun. I want you to think this way. Kung magulang ka, ngayong araw na to, hindi po yung magulang sa basketball, ha? Yung parent. Yung pag-ibig mo ba dun sa bata, sa anak mo, hahayaan mo
na siya ay mapariwara, hahayaan mo na siya ay masaktan sa mga desisyon niya sa buhay? Diba? Kahit na minsan, masakit para sa bata yon, you will do that because you love that person. Tama? It's the same thing with the Lord. Hindi niya hahayaan na ikaw mapariwara. Hindi niya hahayaan na patuloy kang magkasala. Hindi niya hahayaan na you will feel unsafe in one space. But here's the thing. In His love, He will correct you. In His love, He will let you experience the consequences of your sin. Yet, you will still feel the safe space that He is providing for you and for me. Kaya mo pa rin maramdaman na safe ako. Paano mo nasabi yun, Raymond? Just look at this story, the whole book. Bago po sila makapunta sa city, sa land flowing with milk and honey, nasan po sila? Disyerto, tama? Sa disyerto po, 40 taon silang paikot-ikot. Sa disyerto may pagkain? Pero bakit sustained pa rin yung mga Israelites? Meron silang mana sa umaga, meron silang quail egg sa hapon, quails. Baka may egg din. Kaya naman. May pugo sila paggabi. Pag gabi, meron silang pillar of fire. Tama? Pagka umaga, mainit, meron silang pillar of cloud. Isn't that a safe space? Tama? Yet, we have to remember the 40 years of wandering is a judgment. Consequence ng hindi nila paniniwala sa Diyos. Tama po ba? So, when God designed salvation for mankind, He knew that we will sin. Tao tayo eh. We fell into sin like Adam did. Yet, He still provides this safe space for all of us. Amen? Mga kapatid, the safe space you are in this church, you are safe here. It does not mean that we will not correct you as your pastors. It does not mean na yung small group leader mo, hindi ka i-correct. Pag mali na, i-correct ka. Tama ba? Pagka nagkasala ka, yes, we will still embrace you because we love you, but there's consequences to those sin. Hindi naman pwedeng, doon na lang tayo sa pinakamadaling ilustrasyon, umutang ka, hindi ka na magbabayad. Tama ba? Magbabayad ka pa rin. Para ang daming may utang kay Kiko. Ang lakas ng tama. You get me? And, mga kapatid, there are a lot of people around us who still don't know the safe space that we have in the Lord. Marami pa pong hindi nakakilala sa Diyos. And we need to tell them that anyone who believes in the Lord Jesus Christ has this safe space. So, what can we learn from this? What's our take out? What's our take home for today? Hindi po yung meal natin mamaya, yung iti-take home nyo. Parang alam ko na kung sino nagte-take out. Spiritually, what's our take home? Una po, let's anchor our faith in God, our refuge and strength. He's the only one. You have to anchor yourself. I-angkla mo yung sarili mo sa Diyos.
Ano mang pangyayari sa buhay mo ngayon, iangkla mo ang sarili mo sa Diyos. Hindi sa ibang refuge na gusto mong gawin. Hindi sa yaman mo, hindi sa achievements mo, hindi kung saan. Hindi sa girlfriend mo, hindi sa boyfriend mo, hindi sa magulang mo, kung hindi kay Jesus mismo nakaangkla ang pananampalataya mo. Siya lang ang tunay na muog. In Him alone, we could have space, safe space. Second, set up a place where you can be reminded of God, our refuge. Alam niyo po yun? Find a place in your home na, dito maaalala ko na mahal ako ng Diyos. Maybe a place doon ka nagkamali. Or, yung sala na pag, sobrang anxious nyo na, sobra-sobra na yung trouble na nararamdaman mo, you'll just go to that seat and be reminded of God's love. Hindi naman po nawawala yung pag-ibig ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi nawawala. Hindi yan nawawala. Laging nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? And you just have to be reminded every time you are anxious, every time na nininervyos kayo, every time na natatakot kayo, you set up a place where you can go and pray. And be reminded na, ito nga, mahal ako ng Diyos. Alam niyo po ako, sa kama ko yun. When I'm so anxious, I would be in fetal position sa kama ko at sasabihin ko, Lord, gusto kong matulog. Ayaw kong patulugin ng takot ko. Patulugin mo nga ako, Lord. Pagising ko po, umaga na. Because He's there. He's willing to love us. He's willing to care for us. Set up a place such as. Okay? And then, the next is, be a safe space to others. Yan yung tao na papakinggan ka. Makikinig ka sa ibang tao. Na pagka nagsabi sa'yo ng problema yung tao, hindi mo i-chismis sa kinabukas, sa first person na makakausap mo. Gets niyo po ako? But be a safe space to another person. Diba? Kamustahin nyo din po sila, hindi yung mga senador lang kinakamusta natin. Tama po? Let's try to be a safe space to one another. Yung tipong, pag nagsabi sa yung kapatid mo, ay, kapatid, parang may problema ako ngayon eh. Nararamdaman mo uutang. Sabihin mo, ay, ako din maraming problema eh. Di ba? Huwag ganun. Parang yung ano ka muna, talaga? Antay mo muna magsabi, pwede bang umutang? Sabi mo na lang, wala akong pang-utang eh. Pag-pray na lang kita. Diba? Kayo talaga, pag utang ang pinag-uusapan, tawa kayo ng tawa eh. But you know what? We all need to be like this. In the world, sa mundo na sobrang bigat ng mga nakikita natin, nararamdaman natin, napakainit pa. Tama po ba? You have to be a safe space to one another. Seek and enjoy God, our refuge. Lapit. Kahit na feeling guilty ka, dahil masyadong mabigat yung kasalanan na gawa mo, lapit. Lapit ka lang sa Diyos. Lapit. Huwag kang lalayo. Lapit. Kapit. Lapit. Kapit. Alam niyo po paano natapos yung war sa Helm's Deep? May isa pong wizard, si Gandalf, na hindi sumama
dun sa war na to. Ang ginawa po ni Gandalf, akala nung king iniwanan siya. Ang ginawa ni Gandalf, hinanap niya yung mga soldiers na vinanish ng king. Pinalayas ng king yung mga soldiers niya nung siya ay disillusioned. Hinanap lahat yun ni Gandalf. Dinala niya sa Helm's Deep. Umaga. Konti lang po yung mga soldiers na yun. Pero kasama nung soldiers na yun, yung araw na sumisikat, na yung kalaban nila na orcs takot sa araw at mamamatay dahil sa araw. So, pag-atake ngayon itong mga soldiers na to, kasama ni Gandalf, kasama nila si Haring Araw, talo lahat ng mga kalaban. Saya ng mundo, di ba? Yun po yung isa sa mga favorite scenes ko sa movie na to. Kasi doon, pinapaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang buhay natin, darating ang liwanag. Kahit gaano kadilim yung gabi, may bukang liwayway na darating para sa bawat isa sa atin. In fact, dumating na siya. Pinaniwalaan nyo na siya. And I pray that you will continue to hold on to the Lord. Kapit tayo sa Diyos na ating kanlungan, sa Diyos na liwanag natin. Mga kapatid, tandaan po natin na ang ating kanlungan ay hindi nakikita sa isang lugar. Our refuge, our safe space is at the very foundation of God Himself. Our safe space is God Himself. The Bible says also, God is love. Therefore, that love is our firm foundation. His love, the love of the Father through the Lord Jesus Christ, is our safe foundation, our safe space. Wala nang iba. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sapagkat Ikaw ang siyang aming kanlungan. Lord, we thank you for you are our safe refuge. Lord, we thank you that in your love, sapat po kami. Kahit na feeling namin, Panginoon, kami ay kulang. Kami po ay sapat dahil sa iyong plano, dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong pag-ibig, kaya po kami sapat. Panginoon, maraming salamat dahil tinawag mo kaming mga anak mo. And that indeed, Father, we are no longer slaves to sin, yet we are called your sons, your daughters. We receive that identity from you, Lord. And we will choose to always stay in your presence where there is love, there's safety, we are free from danger. Father, we thank you, we glorify your name today. Amen. Let us all stand up po. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of
me so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You just hit me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. I am a child of God. I am a child of Lord, we come to you this morning knowing that marami po kaming pagkukulang sa iyo. Panginoon, kami po ay lumalapit, nihingi ng tawad, nagpapasalamat sa kapatawaran na meron kami sa inyo. Sa pagharap po namin, Panginoon, sa darating na linggo, sa pagharap po namin sa mga problema na binigay mo sa amin. Nawa, O Diyos, na maramdaman namin ang iyong pagsama sa araw-araw. Nawa, O Diyos, na maramdaman namin na hawak-hawak mo ang aming mga kamay sa pagdaan namin sa mga suliranin ng buhay na ito. Dinadalangin po namin sa inyo ang mga tao na, mga kaibigan namin na may sakit. Lord, we pray for Ate Ann who's going to have the mastectomy this coming week. Pray for Tatay Jun who's recovering from a stroke. Pray for JD. We pray for his dad as well who went through a stroke. We pray, Father, for those who are sick. May your blessings be upon them, may your healing be upon them. Lord, we pray for those who are in need financially, in need, Lord, of your assurance that you will be with them. Lord, we also pray for Joshua Tan who's going to have his exams this week. May your blessings be upon him. Just as those who are preparing, Panginoon, sa pagpasok nila muli, tulungan mo nga po sila, bigyan mo po sila ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Lord, sa kapatid ko, na hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ngayong araw na ito, dalangin ko na tulungan mo siya. Dalangin ko na punan mo, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin mo sila. Dalin mo sila dun sa safe space where we could be, and we could feel you and love you more. Sa mga nangangailangan ng trabaho, bigay mo po sila, Panginoon, ng trabaho. Sa mga nangangailangan ng katalinuhan, ng lakas na nagmumula sa iyo, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, ibigay mo nga po ito. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang matibay na sandigan, kanlungan ng aming puso. And Lord, we thank you, we praise you for, indeed, Lord, you are our King. You are our salvation. You are our love. Now to Him who's able to do immeasurably more than we can ask or think, according to the power that is worked within us, to Him be the glory in the church and through Christ Jesus our Lord, now and forevermore. Amen and amen. Sing. Heaven give not the one. I am free. I am free. Oh.
Haven't get another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. I am free. Haven't get another one. I am free. I am free. I am free. You pick me up. You turn me around. You place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, oh, oh. Good afternoon, Impact Church, and have a blessed weekend.